Pinag-aaralan ng mga lokal na opisyal ang pagdedeklara ng state of calamity sa Barangay Santo Domingo sa Cainta, Rizal na nilamon ng malaking sunog kahapon. 2 ang patay at nasa 800 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nagbabalik si Darlene Cay. Sa laki ng apoy at bilis nitong kumalat, umabot sa Task Force Alpha o ang ika-6 na pinakamataas na alarma ang sunog na tumupok sa mga bahay sa San Buena Compound, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Sa drone video, kitang-kita ang lawak ng pinsala sa lakas ng lagablab. Pasado 5 kahapon nang magsimula ang sunog. Kwento ni Roji, nasa pinapasukan daw siyang kantinang mabalitaan ng tungkol dito. Dali-dali raw siyang umuwi. Buti na lang, isinama ng mga kapitbahay ang kanyang 3 maliliit na anak sa paglikas. Pinunda na asa ko bago siya nawala. Yung bahay na iniwanan niya para sa mga anak niya. Wala na. Alam kung paano may babalik kasi nag-iisa lang sa buhay eh. Di rin malilimutan ni Ederlina ang kanilang pinagdaanan. Mga nasunugan po kami lahat dito. Hindi po namin alam kung paano nasunog yun eh. Basta na lang po, naglabasan na lang po yung mga tao. Nagpaano po, patakbuhan na po sila. Labas na rin po kami, takbuhan na rin kami po. Nagkahiwa-hiwalay pa sila ng kanyang mga kaanak. Takbuhan na kami. Yung mga gamit namin, di nasalba. Si bebe, bet ko to. Yung nanay ko, naiwanan ko. Hanap na hanap ako, hindi ko makita. Iyak na po ako. Di kalaunan, nagkita rin sila ng kanyang ina. Pero di tulad ni Ederlina, di pinalad ang 2 residente. Ang isang 81 anyos na lola at isang 26 anyos na lalaki nasawi dahil posible raw na trap sa kanilang mga bahay. Ayon sa BFP, nahirapan daw silang apulahin ng apoy na tumagal ng halos 5 oras. Sa type of materials po ng ating mga structure, talaga po mabilis po pagkalat yan because light materials po ang yari ng ating mga residential po. Napakaliit po na lugar, mahirap po talaga makapwesto po at makapenetrate ng ating mga pamatay sunog. Umabot sa 42 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog. At kahit mabilis naman daw nakaresponde ang Cainta BFP, may mga bumbero na galing sa ibang lugar ang naantala dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Malaking factor po talaga ang traffic condition po, lalo na po dito sa papunta rito, Metro Manila, papunta po rito. But ang kagandahan naman po, nag-counterflow kami, nag-giveaway naman po yung ibang motorista natin kaya mabilis po nakaresponde yung ating mga pamatay sunog. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Humigit kumulang 6 na milyong piso ang pinsalang idinulot nito. Nasa 800 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Pansamantala muna silang mananatili sa 4 na evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Darlene Cay, GMA News.